Hello, once again mga kaibigan. Welcome to my channel Christ Follower TV. At ngayon naman mga kaibigan ay ibabahagi ko sa inyo o isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng tinapay na kalihim ube. Yan, ang palaman niya ube. So mga kaibigan, let's go! Ngayon naman mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin yung palaman ng kalihim ube. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ito mga kaibigan, ano to? Third class na harina. Third class na kay harina mga kaibigan, saka yung kanyang sugar, light brown sugar is 1/4 kilo. And then siyempre maglalagay tayo ng baking powder, isang kutsaritang baking powder. And then isa rin na kutsaritang skim milk mga kaibigan. Punuin nyo lang na mabuti yung inyong kutsara. And then syempre mayroon tayong lusaw na mantika, palm oil, kalahating tasa. Ganitong tasa nyo, kalahati lang. Okay. And then siyempre maglalagay tayo dahil ube siya, lalagyan natin siya ng food color na kulay ube. And then yung kanyang tubig, dito rin natin siya tatakalin sa pinaglagyan natin ng mantika. Ayan mga kaibigan, tubig, huwag masyadong puno sa ganitong tasa. And then ihalo na natin siya ng mabuti. Make sure mga kaibigan na kahit yung ating nilalagyan ng ating masa, make sure na malinis na yung lamesa. Mas maganda, recommended talaga yung kulay puti. Itong lamesa namin, ipapalitan ko na to ng kulay puti na cover. Ganito lang mga kaibigan, kasimple, hanggang sa mabuo siya.
Yan, nabubuo na siya, malapit na. Pag medyo sobrang malambot yung ating palaman, pwede nating budburan yung harina third class para lang tumigas-tigas yung palaman. Medyo malambot mga kaibigan. Yan. At ito pala yung magiging pabalat natin mamaya. Ang mangyayari po kasi nito, bali, yung palaman, naka paloob dito sa itong pabalat na ito. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung process kung paano natin ito gagawin. So mga kaibigan, bali ito na, nabuo na yung ating pampalaman doon sa ating ube kalihim. So ang gagawin natin, papahabain natin to mga isang dipa mga kaibigan. Ito kalahating kilong third class lang, pero mapapahaba natin siya ng isang dipa, no? Ito na mga kaibigan, no? Ayan na siya. Isang dipa siya. Ayan. Ayan. Mahirap, nagtatagid-tagid. Ayan, no? Ito yung dulo niya. Isang dipa siya. Ngayon, ang gagawin natin dito mga kaibigan, ang gagawin natin dito sa, pampabalat natin, kikinisin pa natin to. Ilalagay natin siya dito sa roller para pag makinis na ilalapat natin siya dito para ito yung magiging palaman niya. So mga kaibigan, lalagyan muna natin siya ng kulay. Lalagyan natin siya ng food color para maging match yung kulay niya dito sa kulay ube. Ayan.
mga kaibigan yung ating pabalat. Perfect. Kinis na. Pagka gumagawa tayo ng ganitong kanipis na pabalat, halos ganito lang siya. Make sure talaga na huwag maipit yung kamay natin sa makina. Kasi sobrang nipis nun, madudurog ang kamay natin. So, ito na siya, kaibigan. Ayan, ipapalaman natin siya. Ilalagay natin siya sa loob ng pabalat. Natin. Yan, ganito lang. Iro-roll lang natin siya para nabalutan yung kanyang palungan. Siyempre, sa ating safety protocol, mas maganda yung nakamas tayo. Papahabain lang po ito natin ng mga 2 lipa. Kaya nagmo-multiply yung dami nito, kaibigan. Haba na siya, kaibigan. Haba na siya. May kaibigan, mga 2 dapa na siya. Nag-multiply na yung kanyang haba. Ito pa. Mahigit 2 dipa ng haba. So, pagka ganito mga kaibigan yung ating dough, nandito na yung ating tinapay, iipitin lang natin siya. Ipa-flatten natin siya para pagka pinutol na natin siya, hindi siya tatabingi, hindi siya tatagilid kasi naka-flat na lang siya. Oh no! Mga kaibigan, ganito yung kahaba. Mula dito, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, haba, no? Oh. Ganun kahaba. Kulang-kulang 3 di pala siya haba. Hanggang sa dulo. And then,
ang gagawin natin, puputulin na siya natin. Puputulin ko na. Ipakita ko sa inyo. Pagputol kaibigan, ganito lang kalaki, oh. 2 piso yan dito sa amin. Yan ang bilihan dito sa amin, 2 pesos. So, hanggang sa ma-tray natin yan, papakita ko sa inyo. DIY lang to mga kaibigan. Wala akong cameraman, kaya hindi ako nasusundan ng camera. So, mamaya pag natapos na ako magputol, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ititray, at mamaya na pagka lulutuin na natin, magsasalang, ipapakita ko rin sa inyo ang proseso para matuto rin kayo mga kaibigan. Mas maganda na yung nalalaman ninyo kung paano siya ginawa. Okay? So, mga kaibigan, ganito lang siya. Ito na yung pinakang finished product ng salinim ubi. Ganun lang siya kadali. Ganun lang kasimple. Nakita nyo kanina step by step. So, mga kaibigan, sana mayroon din kayong napulot na aral naman, no? Parang mayroon din kayong natutunan sa video na ito. So mga kaibigan, kung mayroon naman kayong natutunan o na-inspired naman kayo na gumawa ng tinapay, mga kaibigan, please like naman, share and subscribe naman para lagi kayong updated doon sa mga bagong video pa na ipapakita ko sa inyo. So mga kaibigan, hanggang doon na lang muna, dito na lang muna tayo. God bless and bye-bye.